Hello mga ante ko! Samahan niyo pa rin kami sa part 2 ng aming Bohol Tour. Bisitahin natin ang islands ng Balikasag at gawin natin ang mga water activities. At hindi pa tayo natatapos dyan kasi meron din tayong Panglao Tour. Kaya naman, let's go! Good morning guys! And this is our day 2 in Bohol. And it's currently past 6 a.m. at papunta kami sa aming island hopping. Ito na yon, maaga. So, ang mga attraction ay dolphin watching. Sana yung makita kaming dolphin. Balikasag Island. Langoy-langoy tayo. So, samahan nyo kami. Let's go! Good morning mga ante at mga kuya ko. So, since maaga yung island hopping, pinabalot na lang namin yung breakfast namin. Nandito kami, I think sa jump off. So, ito yung jump off area nung papunta ng island hopping. Nakasakay na nga kami ng bangka nito papunta doon sa Balikasag Island. And nakita nyo naman ang dami namin. And this time, nandito na kami sa part nung dolphin watching. Hindi ko talaga alam to kasi hindi ko siya nakita sa mga past TikTok videos kapag nag-review ako sa mga YouTube videos. Kaya naman, sobrang aliw na aliw ako dito kasi pag sumisigaw na yung boatsman na, ayun na, kadaya nito. Ayun, lahat kami na-excite na talaga. Sobrang nakaka-happy sa feeling. At saka alam niyo ba mga auntie ko, mga kuya ko, kailangan maaga talaga kayong aalis. So ito umalis kami ng mga 7 a.m. para makita lang talaga yung mga dolphin. At nakaka-excite talaga siya. Nakaka-happy. Tatawa ako sa mga bangkero na naghahabol. Naghahabolan yung mga bangkero guys kapag nakikita na nila yung whale shark. Whale shark. So nandito kami ngayon, nanonood kami ng whale shark. Ewan ko kung naririnig nyo ko, pero wala naman. Si Kuya wala naman yung whale shark eh. Tuturo lang basta eh. Ay, dolphin pala. Whale shark ko na whale shark. Kaya kasi nabuunahan yung mga bangka. Kapag nakikita na nila yung dolphin, nabuunahan yung mga bangka sa paano ng makina. Ang kulit na yun. Para kami nasa One Piece. Tingnan mo, nag-uunahan yung mga bangka. Pag may nakitang dolphin yan, mag-uunahan yung mga yan. Ayan, ito yung mga nandito. Nono! Ayun! Hello! Hello! Ayun sila! Lahat taas dun! Dami! Okay. Now we're here at Balikasag Island. Yung ano dito is corals. Yan, dito kami. Ito kami mag-stay. Pwede na ang fins. Guloy pala ng buhok. Hello! Ayan. This was around first week of February at medyo hindi maganda yung panahon at makulimlim kaya naman yung ilalim ng dagat medyo mushy o kaya naman malabo. Pero makikita nyo pa rin yung ang dami talagang isda dito. So kapag maganda yung weather, sobrang clear niyan at napakaganda po talagang mag-free diving dito. So yan kami ni Jusawa, mag-dive lang kami, langoy-langoy. Kasi alam niyo mga auntie ko, mga kuya ko, hilig talaga namin lumangoy. So these are the activities na kasama when you visit Balikasag Island. Actually, sa island hopping, kasama talaga yung Virgin Island. Pero sadly, closed siya ngayon. By the way, we paid 1,000 pesos per head para dito sa island hopping namin, excluding all of the rentals. So pwede kayo magdala dito ng fins nyo o kaya naman aqua shoes. By this part, lilipat na kami sa ibang part ng Balikasag Island para naman makita yung resident turtle dito. O mga auntie at kuya, meron talaga resident turtle dito. Look!
saya kasi super close encounter talaga siya. Kaya lang medyo natatakot ako lumangoy kasi sobrang labo ng tubig sa ilalim at sobrang dilim, parang sobrang lalim. But nevertheless, mga ante at kuya ko, ang ganda-ganda talaga dito sa Balikasag Island, Bohol. At yun lang yung mga activities na ginawa namin. Around mga magta-12, umalis na rin kami ng Balikasag Island, pabalik ng main island, which is sa Bohol. At yung pagbalik mga ante, grabe, since hindi nga ganun kaganda yung panahon, sobrang taas ng alon nung palapit na kami sa may alona. Literal na maalon, grabe. Yung nasa harap ng boat namin, naligo ulit siya. Nakakatawa na nakakaawa, but it was a very, very nice experience, mga ante ko. So if you like water activities or you just wanted to visit another island, we definitely recommend that you visit Balikasag Island at maglangoy-langoy po kayo. If you are afraid to swim without vest, meron naman sila mga provided na vest so you can swim and you will be assigned of a boatsman. Kagaya namin si Kuya kanina, naka-assign siya sa amin. So, siya yung magbabantay sa inyo all throughout your water activities. Kaya na-enjoy talaga namin siya ng sobra. Nandito na ulit kami sa Alona Beach. Kaya pala siya Alona kasi sobrang alon, be. Sobrang alon na naging biyahe namin. So, maliligo lang kami. Tapos, magpapalit ng damit, tapos kakain ng lunch. Diretso na kami sa Panglao land tour. Sobrang ganda dito. Medyo makulimlim lang dun. Kanina umambon eh. Let's go! Kami kumain sa may karinderya. Ayan, sa gilid ng Mahalo Restaurant, katabi ng Mahalo Restaurant. Asan yung 190 lang. 190. Bayad. Diba? Kain na kami. Yes. Mabilis lang namin kumain. Pabalik na kami ng hotel. Ayan, nakaligo na kami. Ready na for our Panglao tour. Land tour. Let's go. FYI, naliligo po ako. Naligo siya. Ako rin. Punta naman kami ng Bohol Bee Farm. Kasama pa rin namin si Kuya Nel. Ayan na si Kuya. Let's go! Hello! Di na kami nag-lunch doon kasi una gutom na kami, pangalawa, on a budget nga tayo. So, syempre, bibigay namin sa inyo yung on a budget na saan pwedeng kumain. In fairness, marami naman murang kainan dito sa Bohol. Hindi naman kayo mauubusan. Nasa sa inyo na lang yan. Pero mamaya meron kaming kakainan na hindi ganun ka budget friend. Budget friendly pa rin naman. Pero medyo mahal na siya kasi nga, gusto ko talaga kumain doon. Kaya ako talaga gusto pumunta ng Bohol dahil Binudget friendly. binudget friendly. Ayun. So, yun. Ngayon may 4 yata kami, 3 ata kami pupuntahan ngayon. Kung hindi ako nagkakamali. Hinagdanan Cave, Bohol Bee Farm. Tsaka ano pa yung isa, Kuya? Panglao Church. Yun. Tsaka, Strip Mall. ano yun? Pasyalan Strip. O, sige, go. Ayun, sige. So, samahan niyo ulit kami. Let's go! We have decided to do the island hopping and Panglao tour in one day kasi sabi rin naman ni Kuya Nel is kaya naman siya ng isang araw. For the Panglao tour, ang bayad namin is 1,000 pesos. Dalawa na kami doon. Tapos, hindi included yung entrance. Let's go sa ating first stop, which is Bohol Bee Farm. We're now at Bohol Bee Farm. Yan, pasok tayo dito. Let's enter the Bohol Bee Farm. Welcome, Bohol Bee Farm. Yan, we're here now at Bohol Bee Farm. Mahal. Ganito yung entrance. Maraming mga ibon over here. So, ang ganda ng lounge nila dito. Ayan lang. Ah, may ATM. Ano yung Winnie Wave mo ate? Ay, manang pala. Ayun, si Manang. Very nice. Hello. Ayan, ang ganda talaga ng view dito. Medyo pricey, on the pricier side yung mga food dito sa Bohol Bee Farm.
Pero since nagtanghalian na kami, kumain na lang kami umorder na lang kami ng ng appetizer. So parang ano yung in-order natin ng isa? Parang lumpia. Parang lumpia something. Papakita ko na lang dito. Tapos yung isang in-order namin is puto mayan chocolate kasi medyo busog pa ako. Yung in-order ko, ito yung puto maya, ang cute. May pa ganyan. Di bula kaya itong ano na to? Flowers. Ito yung chocolates. Ito yung kasaba something. Ganda naman, in fairness. For the aesthetic. Asa na mga aesthetic? Kaya na. Ito yung in-order. May dip siya na parang ewan. Ang sarap. So, ito yung mga ice cream flavors. Merong malunggay. Peanut kisses durian. So, ito yung ice cream. Kumalistik mango ice cream na made from cassava. Yung kanyang cone. Sa kanya naman is guyabano flavor. Ay, thank you. Guyabano flavor. Kamusta lasa? Asang guyabano na may cream. Asang guyabano na may cream. And guys, if you're on a budget, kung naman natikman yung mga main courses nila, feeling ko masarap naman. Yun nga, kung gusto niyo talaga makakain sa restaurant nila, pwede niyong tikman yung mga appetizer. Have ice cream. Creamy. Area dito na ang ganda pwede mag-picture-picture sa dagat. Di nga lang maganda yung panahon pero pwede na. So, kinailangan ko, lakas ng hangin, my God. Lakas ng hangin. Hindi, okay lang. Nag-video lang. Ano ba? Ang lakas ng hangin. Nililipat ako. Ang taba-taba ako na. Ang lang talaga, sobrang lakas ng alon. And, lakas ng alon. We just toured around Bohol Bee Farm, thinking na makakita kami ng maraming bees. Pero, hindi namin alam kung saan nakalagay at wala rin nagtutour sa amin. Yung mga nakita namin dito, mga herbs and spices lang na tanim, yun lang, okay lang naman kasi wala na naman siyang entrance. So, mainly yung mga lang talaga, yung mga sightseeing, ganyan. Maganda naman siya, worth it. Yun, so tapos na kami sa Bohol Bee Farm. Wala naman palang entrance, pero pwede kayong kumain doon sa restaurant nila. Masarap naman yung food, but on the pricier side. Kung may budget kayo, why not? Pero kung budgetarian, yun nga, sabi ko, pwede kayo mag-order ng mga appetizer nila, ice cream, ganyan. Masarap yung ice cream nila. So, papunta kami sa Hinagdanan Cave. Let's go! Diba? Dito na kami sa Hinagdanan Cave. Ito yung kanilang rates. Ayan. Entrance fee is 50 pesos. Kapag magsaswimming ka, mag-add ka ng 75 pesos. So, since dalawa lang kami, 100 pesos. Hinagdanan Cave and Bat Resort. Let's go! Bingag Dawis Bohol. Hinagdanan Cave. Maternity leave, ma'am. Okay. Ay, agoy. Pero after dyan, ma'am, maluwang na sa baba. May sarings tayo. Do tsunami walk, ma'am, ha? Okay. Katulad dito, sideways, side step. Watch your head also. Watch your step. Watch me wet and watch me nay. Careful po. Ingat sa ulit, ma'am, yung cortina, baka maapakan. Hindi naman. Ma'am, may mga higher step, ma'am, careful. Ayan. Slowly. Yung kahapon, ma'am, ginawang one step yan, ma'am. Ayun, diretso. May souvenir, ma'am, pa-uwi. Ito, higher step dito, ma'am, ha? Diyos mio. Dahan lang. Slippery, newly floor wax.
Welcome to Hinagdanan Cave and Bathhouse. Very interesting yung story nitong Hinagdanan Cave. Yung may-ari ng lupa nitong Hinagdanan Cave ay isang magsasaka na nagtanim ng mais. Tapos nung nagbungkal siya ng mais, na-discover niya yung dalawang butas dito sa cave. Pagkabungkal nila ng lupa, doon nila nakita yung butas. Tapos, ayun na. Nung na-discover nga nila na merong cave at pwede maligo, naging isa na siya sa tourist attraction dito sa Bohol. Tingnan mga guide dito, oh. Hello ka naman dyan. Hello po. Hindi na rin nga kami nag-swimming dito at nag-picture-picture na lang kami kasi meron pa kami ibang pupuntahan. Oh, by the way, yung dalawang butas na nakikita nyo sa video, yan yung nag-lead sa discovery ng Hinagdanan Cave. At mga ante at kuya ko, highly recommended yung kumuha kayo ng tour guide kasi sobrang nakakaaliw sila at sobrang galing nila mag-explain. Wala namang bayad pero pwede kayo magbigay ng tip. Welcome to the outside world. Congrats! Oh, we survive, ha? Ayun. Yung foundation, tumaw na. Ba't yung buko pa din? Ay, Sir Alvin. Ayun. Nakatapos kami kanina dun sa may Hinagdanan Cave. Sobrang funny nung tour guide. Nandito naman kami ngayon sa Shell Museum. Ano to? Una ito? Hindi, gawa lang. Okay. Shall we see you? Adult is 100. So, iba't ibang klaseng ship. Oh, sponge crab. Kala ko sponge na. What's this? Stone crab. Ito yung yung lumolobo. Lumolobo. Katira ba sa ganyan, friend? Slough Church. Maghanap tayo ng historical marker. Ayan, Panglao Church. Sarado yung church. May mga nagka-class picture over there. Oh, cutie! Welcome to Panglao Watchtower! Bohol! So, yun lang, mga guys. Yun lang mga ante ko at kuya ko. Natapos na po ang aming Panglao land tour. Kasama si Kuya Nel! Ayan. So, sa mga gusto po na mag-avail ng tour nila dito sa Bohol, budget, recommended namin si Kuya Nel. Kuya, book na kay Kuya Nel! Sa mga maghahanap ng tour dyan, yan. Ilalagay ko ulit yung Facebook page ni Kuya Nel dito. Pwede nyo rin siyang i-chat doon sa kanyang Facebook na... Pwede ka ba i-chat doon sa Facebook mo na personal? Kuya, sa personal. Yan. Tanongin nyo siya sa rates niya. Pero yon recommended namin siya. Ayun lang. So, pupunta na kami ngayon, free night na namin. Mag-watch kami ng sunset sa Alona Beach. Let's go! Yeah, thank you so much. Bye-bye. So we're now back here. At papunta na kami ng Alona Beach to watch the sunset. Pura ng Alona sa morning. Sa maliwanag kasi gabi kami napunta dito eh. Yan, o diba? Super pretty. Sana merong magandang sunset. Facing ba dito? Doon. Wow. Ay, ito ang Alona Henan Part. Ayan, ang ganda, diba? Naantay lang namin mag-sunset. Sana maganda. Nabigyan kami ng magandang sunset. Di naman ganun kadami yung tao. Sakto lang. Pero, puro foreigner ang lala. Puro talaga foreigner, no joke. Hindi ko na alam kung nasa Pilipinas pa ba kami.
My thoughts about this Bohol trip is it is really worth to visit Bohol. There's a lot of places to see, to visit, but just a heads up to those who wanted to visit Bohol, since open yung flights dito internationally, there are a lot of foreigners, kaya expect that the cost of food and accommodations are quite high, but it's really worth to visit Bohol. So failed ang attempt para sa sunset. Walang sunset. So kakain na lang kami sa Totoy Pipino kasi ito talaga yung isa sa mga pinunta ko dito sa Bohol. Kami dito sa Totoy Pipino. Let's go! Makakakain na rin tayo dito. So ginagawa talaga sa harap namin. Ayan. Talaga siya, oh. Carbonara. This is our order. Ang bilis lang. Salamat naman sa mga kalam. Olive oil. Harap po. Carbonara. Kailangan makakatay ng carbonara na hindi cream-based. Yung legit. Ako lang ano sa alat, pero pwede na. So anong masasabi mo sa pizza experience mo dito? Sobrang sarap. Wala bang ganyan sa Manila? Any recommendation na naman nakapunta na sa Bohol at nakakain sa Totoy Pipino na similar? Ang sarap, grabe, sobrang. Good morning mga ante at kuya ko. It's our day 3 and our last day in Bohol kasi mamaya tatawid na kami pa Cebu kasi flight na namin tonight. Hindi na ako nakapag-outro kagabi kasi sobrang antok at napagod talaga kami sa activity namin na ginawa. So, ito nga palang accommodation na nabook namin is sa Hotel Sebastian. Lalagay ko yung Facebook page nila dito and also their rates. And meron kasama tong breakfast. So, ang breakfast nila is 3 klase lang. Silog, tapsilog, tsaka American breakfast. So, kahapon ang in-order namin is ako is tosilog, si asawa ay tapsilog. Ngayon palit lang kami. So, yun lang. Kain tayo. Sa kanya yung tosino. And this is mine. Tapa. Kain tayo. Ayan. So, ito na ang outfit eh. Black pa rin. Para pang tago ng jubis. ng mga unwanted fats. Papunta na kami ng Alona Beach. Para mag-swim-swim ng mga ilang 30 minutes to 1 hour bago kami bumalik ng Cebu. Let's go! So, dito rin pala sa Bohol, if gusto nyo na talagang maglibot on your own, maraming nare-rent na mga motor. Parang ang nakita namin, mga 400 a day, no? Pinakamahal na yun. May 350, may 300. O yun, mga ganon. Per day. So, kung meron naman kayong marunong naman kayo magmotor, pwede. Kami, ako personally, hindi ko lang pinili kasi, syempre, mainit yung mga tour. Kawawa naman kaming dalawa. Parang ano, yung energy namin, ubus na kakamotor. Pero, majority ng mga foreigner dito, nagmomotor talaga sila. O, diba? Wala masyadong tao sa Alona Beach. Pero sobrang init. 8 o'clock ang taas na ng araw. Look. Yung mga nagbe-braid dito. Grabe, sobrang init. Anong oras na? Daming foreigner. What time is it?
So, hindi na ako naligo sa beach. Tapos na siya maganda-ganda. Magaganda-ganda-gandahan lang ako sa beach. Free naman kasi, guys. Free naman. Ano yan ito? Free naman dun ligo sa Alona. Kasi, so far, init na ng alas 8. At pala mga 7 o'clock. Ayun, so, dito na natatapos yung aming Bohol trip. Kasi mamaya, pupunta na kami ng seaport sa may Tagbilaran para bumalik ng Cebu and to fly back to Manila. See you guys there! So, ayan mga ante ko, paalis na kami ng Bohol. Magko-commute lang kami papunta ng seaport. Try namin. Sana mabilis kami makahanap ng sasakyan pa uwi. So, ayan. Yung pake mode. See you later! Paalis na kami ng Hotel Sebastian. Ganap muna kami ng makakainan. Baka doon na lang sa kumain kami doon sa may Larang. Sarap kasi talaga. Mura pa. Lakad muna tayo. We were supposed to have our lunch, pero paglabas namin ng main road, nakakita na agad kami ng jeep pa Tagbilaran. Kaya sumakay na kami kasi baka rin malate kami doon sa ocean jet namin sa Tagbilaran Port. Meron namang other means to commute papuntang Tagbilaran Port. Pwede kayong mag-rent ng tricab o kaya yung mga tuk-tuk, kaso nasa 400 to 500 siya. We've decided to commute para mas tipid kasi dito sa jeep, 50 pesos per head hanggang Tagbilaran na siya. So if you're traveling on a budget, this is really recommended. Nakarating na kami ng Tagbilaran City after an hour. Grabe, ang itim ko na. Tapos, makain lang kami sa mga karinderya dito na nakikita namin. Tapos after nun, dediretso na kami ng seaport kasi 1 o'clock yung aming ticket pabalik ng Cebu. Ang sasakyan namin is Ocean Jet. Ayun, see you guys later. Yung order namin, aking chorizo, tapos lomi, tapos sisig. Kain. Tapos na kami kumain. Andito yung parang Tagbilaran Church. Ayan, dito yon. Sakay na kami ng tricycle. 50 pesos. Papuntang seaport. See you later. Siyempre, hindi ganon ka-convenient kapag nagko-commute ka, pero it will save you a lot of money. So, kung meron ka pa namang energy para mag-commute, I really suggest na i-go mo na kasi dito mo mas may experience yung feeling na maging local ka sa isang area na hindi mo pa napupuntahan. Sakto, boarding na kami. Bye, Bohol! Balik na kami ng Cebu. See you when we see you. Colette, hanapin ka pa namin. So, nandito na kami sa loob ng Ocean Jet. By the way, yung pamasahe sa Ocean Jet is 800 pesos. Tapos, since we book it online, may online fee per head na 160 pesos. Tapos, may mga terminal fee dito from Tagbilaran to Cebu, 30 pesos. Saktong-sakto yung dating namin, boarding na. Mga ilang minuto late kami. Malilate kami, may iiwan talaga kami ng very light. Yun lang. See you Cebu. Yung biyahe nga pala sa Ocean Jet from Bohol to Cebu is 2 hours. So yan, we recommend you to download movies o kaya naman mga series para hindi kayo mabato kasi walang wifi on board. Pero very cozy naman yung loob ng Ocean Jet kasi air-conditioned siya. In this part, malapit na kami sa Cebu, natatanaw na namin yung SM City Seaside, tsaka yung New Star Building. Sobrang happy talaga namin mag-asawa whenever we visit new places together, especially diba together. So we're here as simple as this, passing through under the Sisilek Bridge. Sobrang nakaka-happy kasi it's a first time experience. We are back in Cebu! Oh, shit! Nakasakay namin ng Ocean Jet. Alam mo namin yung team song. Baka naman. Baka naman, Ocean Jet. So, dito na kami sa Cebu. And lapag lang namin yung mga bags namin sa accommodation. And we'll go to Tabuan Market to buy some pasalubong kasi medyo ubos na ang budget. So, let's go! Ayan na. Punta na kami Tabuan. Last day na. May mili na ng pasalubong. Last day na.
go! Na sila, bili-bili na ng dried fish. Ma'am, sa inyo, ma'am. Tinola. Yan ang aming menu bago kami lumipad. Nandito kami sa Port Ebel. We're here now sa Mactan, Cebu Airport. Pauwi na ng Manila. Tapos na ang maliligayang araw namin. Let's go! Yeah! Uwi na. Di na masaya. Saya kasi uwi na. Philippines. Palep. Go. 47C. Alam nyo ba, sa tagal kong pabalik-balik ng Cebu, ngayon lang ako nakasakay sa, I think, Airbus to. Kasi 3 yung columns nung mga chair. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nakabalik ng Cebu. Pero, wala lang. Another, first time. Kasi malaking aircraft to, ibig sabihin. So, ito yung talagang, may legit na business class. Ayan, ganyan siya, ganyan. Wow, laki. Oh, isa na lang andar na. Biyaheng monumento. Monumento ko ba? Monumento. Kadaanan ko ba? Monumento. So, nakabalik na kami sa Manila. Nakakalungkot na. Ayaw na lang. Ayaw ko na. Ayaw ko na. And there you go, mga ate at kuya ko. Nakabalik na nga kami dito sa aming munting tahanan. Kasama ang aking makulit na si Nugget. Ayan. So, kung natuwa kayo at nagustuhan nyo yung video na to, please, mga ate at kuya ko, don't forget to like, subscribe, at i-share nyo na rin para rumami tayo mga ate at kuya ko. And kung nagustuhan nyo ang aming Cebu at Bohol trip, alam nyo na, kayo na yung sunod na mag-tour dyan. Kaya naman mga ate ko, yun lang naman for today's video. Maraming salamat.